Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin kung paano mo malalaman na ang isang ingay ay nanggagaling sa engine o sa engine belt. Ano yung mga paraan para malaman mo ito? Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Bago ko ituro sa inyo yan mga kapiston, sasabihin ko muna sa inyo o ituturo ko muna sa inyo kung paano ba mag-inspeksyon kung sira na ang engine belt ng ating sasakyan. Una mga kapiston, pag in-inspection mo ang engine belt at nakita mong may crack ang engine belt, yan ay sign na kailangan mo ng palitan. Una yon, kapag may crack ang engine belt. Pangalawa, yung tension ng belt. Ginagamitan natin yan ng tools para masukat natin yung tension ng belt. Pero dahil ikaw ay isang may-ari at hindi ka naman mekaniko, hindi mo na kailangan bumili ng ganun mga kapiston. Malalaman natin kung wala na sa tension ang belt kapag maingay na ito. Yung ingay na masakit sa tenga. Yun ang isa sa mga sign na wala na sa tamang tension ang engine belt. Yun ang pangalawa, tension. Kapag wala na sa tension, maingay ang engine belt. Pangatlo, may mga brand ng sasakyan na nagbabase sila sa kilometer reading. Kung ilang kilometer na ang tinakbo ng iyong sasakyan, doon sila nagbabase kung kailangan ng palitan ang engine belt mo. Pero para sa akin mga kapiston, kung wala ng warranty ang iyong sasakyan, inspeksyonin mo lang kung meron niyang crack o maingay. Doon ka lang magbase kung wala ng warranty ang iyong sasakyan para makatipid ka sa maintenance. Isa yun sa pinapayo ko sa inyo. Balik tayo sa topic mga kapiston. Paano mo malalaman na ang ingay ay nanggagaling sa engine belt o sa makina? Ganito yun mga kapiston. Kapag ang ingay ay nanggagaling sa engine belt, yan ay masakit sa tenga pero hindi laging maingay. Minsan nawawala. Lalo na kapag ina-accelerate mo, lumalabas yung ingay na masakit sa tenga. Minsan naman, kapag naka-idle ang makina, bigla siyang umiingay pero nawawala din. Ang dahilan nun mga kapiston, wala na sa tamang tensyon ang engine belt ng iyong sasakyan. Kailangan mo na itong palitan kahit wala pang crack yung engine belt. Kapag kasi wala na sa tamang tensyon ang engine belt, ito ay maluwag na. Maaaring hindi na nito mapaikot ng maayos ang alternator, compressor, power steering pump, water pump, AC compressor. Kapag yan ay may problema na sa tension ang iyong engine belt. Pero makaka-encounter ka na kapag ikaw ay nagmamaneho at umuulan, lalo na sa mga front wheel drive, nasa gilid ang belt niyan mga kapiston malapit sa gulong. Kapag ikaw ay nagmamaneho at umilaw yung battery indicator tapos malakas ang ulan, maaaring nababasa yung engine belt. Ngayon kapag nababasa yung engine belt mga kapiston, dumudulas kasi yung engine belt sa mga pulley. Kaya hindi napapaikot ng maayos ang alternator, kaya nag-i-indicator sa iyong cluster o dun sa panel ng iyong sasakyan. Yun ay normal mga kapiston kasi madulas kasi yung belt kasi nga nabasa. Dahil dun sa tilamsik ng gulong, nababasa yung engine belt. Lalo sa mga front wheel drive, yung engine belt kasi ay nasa gilid kaya mabilis mabasa kapag natitilamsikan ng tubig kapag umiikot ang gulong. Kapag naman ang ingay ay nanggagaling sa makina, halimbawa sa mga bearing ng alternator, sa bearing ng steering pump, sa bearing ng AC compressor, yan ay hindi nawawala. Kahit naka-idle ang makina, malakas yung ingay. Nananatili yung ingay, hindi katulad ng engine belt na paminsan-minsan lumalabas. Pero kapag ang ingay ay nanggagaling sa mga bearing
tuloy-tuloy yung ingay. Kaya ang pwede natin dyan gawin mga kapiston para ma-diagnose natin kung nasa bearing ba ang problema, pwede natin tanggalin yung engine belt. Tapos, ipa-start natin yung makina. Pero, saglit mo lang papaandarin yung makina. Sabihin natin mga 2 minuto para ma-confirm lang natin kung nasa mga bearing ang ingay. Halimbawa mga kapiston, tinanggal mo ang engine belt. Tapos, in-start mo yung makina. Kapag nawala yung ingay, ibig sabihin, nasa bearing ang problema. Maaring bearing ng alternator, engine tensioner, bearing ng AC compressor, o bearing ng steering pump. Kapag nawala yung ingay, kung tinanggal mo yung engine belt tapos pina-start mo ng 2 minuto. Ngayon, kapag hindi nawala mga kapiston, halimbawa, tinanggal mo yung engine belt tapos in-start mo yung makina ng mga 2 minuto pero andun pa rin yung ingay. Ibig sabihin mga kapiston, yung ingay ay nasa loob ng makina, wala sa mga bearing. So dun pa lang malalaman mo na mga kapiston na ang ingay ay wala sa bearing kundi nasa loob ng makina. Kaya nga meron akong video mga kapiston na 2 pinanggagalingan ng ingay ng makina. Maaring nasa mga bearing, alternator, AC compressor, steering pump. Yung pangalawang pinanggagalingan sa mismong loob ng makina. Yung mga mekaniko o yung mga technician, kahit hindi nila tanggalin yung engine belt kapag nagda-diagnose sila ng mga bearing, meron silang ginagamit na tools, yung sound scope na tinatawag o yung stethoscope. Para siyang yung ginagamit ng doktor, yung nilalagay niya sa tenga. Meron din ganun ang mga mekaniko. Sound scope ang tawag doon o yung tinatawag na stethoscope. Sa pamamagitan ng tools na yon, nalalaman ng mekaniko kung saan nanggagaling yung ingay. Kung sa bearing ba ng alternator, sa bearing ng compressor, sa bearing ng steering pump, o sa idler o sa engine tensioner. Dahil yun sa sound scope o yung tinatawag na stethoscope. So yun lang mga kapiston at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon at kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.